guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, naisip kong i-share sa inyo, lalo na sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Ituro ko sa inyo kung paano ang paraan ko or pamamaraan ko kung paano ko linisin ang aking e-bike. Of course, alam nyo naman na ang e-bike ay battery operated lamang. So, at dahil dyan, huwag nating mamaliitin ito dahil kahit battery operated ng ating mga e-bike ay malaking tulong po yan sa atin sa pang-araw-araw, lalo na sa pagbabiyahe, papasok at pauwi ng ating mga trabaho. Ayan, at of course, hindi lang sa nakatulong, laking tipid na rin guys. Ayan, so for today's content, hindi ko na patatagalin pa yung aking pamamaraan kung paano ko linisin ang aking e-bike or electric bicycle. Ang paglilinis naman ng e-bike guys is kailangan hindi naman masyadong mabusisi. Meron lang talaga siyang part na hindi pwedeng basain dahil ito ay masyadong sensitibo, lalo na ang mga wirings, ang motor, and of course, ang pinaka-importante, ang kanyang battery. Ayan, so tara, ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo ang paglilinis ng aking e-bike or electric bicycle. Ayan, so tara na. So sa paglilinis ng ating e-bike, kailangan natin ng maliit na timba or lagayan ng ating sabon or kung ano man yung gagamitin natin na panglinis ng ating e-bike. So pangalawa, na panglinis ng ating e-bike, that's yung ating Sunrox Colored. And so ito lang po talaga yung ginagamit ko na panglinis ng aking e-bike. Hindi na po ako bumibili ng kung ano-ano. Syempre para makatipid ka na rin. Nasa iyo lang naman yan kung paano mo siya haluin or timplahin, kung gaano kadami. So ito lang yung ginagamit ko, Sunrox Colored. Of course, ang pangatlo, ang ating basahan. Ayan. So ito yung dry natin na basahan para pagkatapos natin punasan ng basa yung ating e-bike or pagkatapos natin lagyan ng sabon, ito yung pangatlong para mag-dry yung ating e-bike at hindi agad ma-absorb yung mga basa doon sa mga sensitibong part ng ating e-bike. And of course, ito yung pang-apat. Ito yung gagamitin natin na basahan together with the Sunrox Colored. Ito yung gagamitin natin para panglinis ng ating e-bike. So ayan, unang natin gagawin guys is lalagyan natin ng Sunrox Colored. Depende po sa inyo kung gaano karami. Ayan. And of course, ilalagay na natin ang ating basahan dyan. So yan, mamaya, ito yung gagamitin natin pamunos doon. So tara, pupunta na tayo sa e-bike. Ayan guys, so ito yung tuturo ko sa inyo. Ito yung pinaka-masilan na part din ng inyong mga e-bike. Ayan guys, ituturo ko sa inyo. Ito yung pinaka-masilan na part din sa inyong e-bike. Which is, kailangan, kung mabasa man siya, hindi talaga siya totally exposed doon sa tubig. Dahil possible na pwedeng mag-collapse yung motor nyo dahil mapapasukan siya ng tubig. Ayan. So kapag naglinis kayo, yan. So, dito sa likod ng basket, sa mga hindi nakakaalam, nandito po yung pinakamahalaga sa lahat. Yung kanyang engine, ayan. Or kanyang motor. So, pupunta tayo dito sa pinakailalim. Ayan, so yan po yung pinakamotor. And kapag na-expose po yan sa tubig, possible po na pwedeng mapasukan dahil meron siyang butas-butas sa ilalim. So, ang gagawin mo dyan, if tag-ulan, pwede ka namang lumusong based on my experience, pero hindi ka pwedeng magbabad or hindi pwedeng ibabad ang e-bike doon dahil possible na papasukan yung motor and yan po yung reason kung bakit siya masisira ang kanyang engine. Yan, nasa likuran po yan. Nandito din po yung preno niya. Dalawa po yung preno niya, handbrake at saka foot brake. So makikita niyo, you can see yung engine niya. So nandyan po talaga. Ayan. So ang pinakamasilan din naman guys is that familiar naman kayo dito. I'm sure ito yung pinaka-battery niya. So, nandito po yung ating battery, which is kailangan ingatan din natin. Kasi, sa may mga e-bike na katulad ng Enwo ERB, dito po yung battery sa ilalim. Akala nyo sarado dito, but dito bukas po yan. But only, meron po siyang cover sa ilalim na kahit mababad siya sa tubig sa ilalim, hindi siya mapapasukan ng tubig dito. Kasi yung battery, bukod sa may cover dito, may cover din po din siya sa pinakailalim. But then, kahit ganun pa man, kailangan din natin ingatan yung ating battery dahil ito po yung pinaka-lifespan ng ating e-bike. Bukod sa engine, hindi lang po siya tatakbo. Bukod sa engine, of course, yung support niya is yung battery. And yung pinakamahalaga guys na ingatan natin dahil sobrang mahal po na talaga ng battery. Ayan. So, basically, ang
may share ko rin po sa inyo na hindi pwedeng mabasa. Ayan, so ito pinakasakit ng charger. So, hindi po talaga siya pwedeng ma-expose sa tubig or anything. Kasi kapag ma-expose siya sa tubig, possible na magkakaroon ng grounded or pwedeng masunog yung battery nyo or hindi na siya magpa-function. So, bawal po talaga ito din basain. Ayan. So, dito naman po sa area na to, based on my experience, hindi talaga siya pwedeng basain. But then, nung wala pang bubong or wala pang takip, pwede naman siyang basain, pero hindi talaga siya totally ma-expose dahil nandito po yung pinaka-wirings niya sa e-bike kasi dito po yung pinaka-accelerator. So, dito po tayo, pinaka-control ng bike, dito po yung buhay natin sa manubela. Ayan, ito naman po ang combination switch niya, which is nandun yung reverse at nandito yung accelerator niya. Ayan, nandun yung ilaw. At dito po yung lahat, kumbaga sa utak. So, andito po lahat. So, kumbaga sa isang tao, ito yung pinakaulo niya. So, dito po yung pinakautak. Dito po nagko-control lahat patungo sa magmula dito, patungo sa ilaw, sa busina, sa pag-aatras, sa reverse, or sa pag maniobra ng e-bike. Ito po yung pinaka-control niya. Second to the battery, to the engine. Ayan, so, kapag naglilinis ka, hindi lang totally linis, gusto mo lang malinisin, but i-assure mo rin na ang iyong e-bike ay secure sa mabasa or mabasa ng tubig yung pinaka mga sensitibong part niya, like battery and engine, and of course yung pinaka-control niya dito sa buong katawan ng e-bike natin. And so, dito na naman sa mga part na to, wala naman na, okay naman na. So, dito naman, hindi naman niya siya masyadong sensitive at wala naman. So, pwede mo siyang linisin throughout. And of course, ito guys, hindi siya pwedeng mabasa ng mabasa kasi yung control niya sa pagpipreno medyo maganit. So, pwede rin naman nating iwasan yun. And so, sisimulan natin yung paglilinis na natin e-bike ha. Guys, so maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron kayong natutunan sa aking content for today. And so, yung pong content na sinishare ko sa inyo is sana ay may natutunan kayo kung paano nyo mapatagal ang lifespan ng inyong mga e-bike. Ayan. So, at of course, yung paano nyo mapangalagaan ang kanyang mga engine at ang kanyang battery at nang hindi mababasa at hindi masisira at nang sa ganang tumagal pa ang inyong gamit. Maraming salamat sa pagpunta. Please don't forget to subscribe. Hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!